Hey everyone! Welcome to my channel where I share real-life experiences of living with autism, spectrum disorder, and ADHD. From everyday challenges, I'm here to break the stigma, build understanding, and connect with others on this journey. Hi everyone! Welcome back to my channel. So today we're gonna talk about autism shutdown or autistic shutdown. So sa mga bago sa channel ko, I'm Robbie nga pala, 32 years old with autism spectrum disorder level 1 and ADHD. Bali today, ang pag-uusapan natin is autistic shutdown or autism shutdown. So ano nga ba ang autistic shutdown or autism shutdown? Bali, according to Google an autistic shutdown is a coping mechanism where an individual withdraws from the world due to overwhelming sensory or emotional input. It's a response to stress and overload, often characterized by a cessation of communication and activity. And shutdowns can manifest as a period of unresponsiveness, withdrawal, or apparent fatigue. So, nangyayari to sa may mga autism like me. So, for me, ang autism shutdown, iba-iba siguro tayo ng klase ng, it's a spectrum kasi, pwedeng iba-iba to bawat person na may autism. So, sa akin, during my autism shutdown or autistic shutdown, usually, nag-withdraw nga ako with the outside world. Usually, nagkukulong ako sa kwarto, and hindi ako kumakain for days. Yung last time nagkaroon ako ng autism shutdown, hindi ako kumain for 2 days and nagkulong ako sa kwarto for 2 days. Ito yung response namin sa very overwhelming na naramdaman namin. Like, away, very overwhelming sa amin yun. Hindi na namin alam kung paano magre-response. So, nagkakaroon kami ng shutdown. So, we need to recover for days. Pwedeng yung iba, a day lang, pero magdedepende. Sa akin, usually, if I have autism shutdown, it took 2 days bago ako lumabas ng room. So, usually ganon, mga 2 araw. Usually, hindi ako pumapasok niyan. Hindi rin ako mag-work kasi nag-withdraw ko sa lahat. Family, work, friends. That's the autism shutdown. Kahit friends, hindi ko kinakausap for days. Even my husband. So, medyo nahirapan ako with autism shutdown nung nagkaroon na ako ng anak. Kasi, during my autism shutdown nga, nakahiga lang ako, nagpo-phone, hindi lumalabas ng room, either nanonood lang din, hindi kumakain. So, nung nagka-baby ako, medyo mahirap to kasi lagi ako hinahanap ng baby ko. So, pupunta siya sa room, dadalhin siya ng husband ko sa room, kasi nga hinahanap niya ako. So, yun yung naging struggle ko with my autism shutdown during na nagkaanak na ako. Before, as in 2 days, nasa room ako, hindi ako kumakain. The last time nagkaroon ako ng autism shutdown na hindi ako kumain for 2 days, after 2 days, paglabas ko ng room, puro pasana ako. Ganun pala, pag hindi ka kumakain, puro pasana. Before, nung pandemic, parang kaya siya. Nung pandemic, pag nag-shutdown ako, talagang nandun lang ako sa room. Wala akong ginagawa kundi mag-phone, tapos umiyak ng umiyak. Na-remember ko yung shutdown ko. Nag-withdraw ako sa mga tao, even friends, hindi ko kinausap that time. May ganun talaga kaming instances. Nag-withdraw kami even sa work, hindi ako makapagtrabaho. And hindi ko rin ma-explain yung feeling bakit ganun. Basta sobrang wala kaming gana sa lahat. As in, totally shut down. We have to rest
kailangang i-shutdown talaga namin lahat kasi very overwhelming na sa amin yung mga pangyayari. Usually to, pag merong mabigat na pangyayari talaga, nag-shutdown na kami kasi hindi na namin, kasi nga yung emotion namin is like 100 times or triple times compared to a neurotypical or compared to a normal person. So, kung medyo may mabigat kaming pagdadaanan o medyo may mabigat na darating, may time na nagsha-shutdown kami sa sobrang hindi na namin kaya. Kung paano namin pagdadaanan yon, kung paano namin isa-survive yon, parang hindi na namin alam kung papaano. So, ang gagawin na lang namin is magsha-shutdown kami. Kasi very overwhelming na to para sa amin. That's the autism shutdown. Kaya nung last time na naramdaman ko na I think magkakaroon ako ng autistic shutdown. Na-feel ko na yon pag uwi namin galing Korea. Kasi medyo may pinagdaanan akong medyo mabigat sa work that time. Alam ko na magsha-shutdown ako kasi nag-start na ako mag-withdraw. Naisip ng husband ko is, huwag muna kami umuwi at umalis muna kami. Kasi kung nasa house kami, talagang magkukulong na naman ako noon. Ang worry niya, even ako, is yung hindi na naman ako kakain. Yung ganon. Kaya during that time, naisip namin na umuwi na lang muna ng Surigao doon sa place ng family ng husband ko, which is peaceful, malayo sa mga iniisip ko, tahimik na lugar, malayo sa syudad. So, it really helps me. So, sa mga tao dyan, if feeling nyo hindi nyo maintindihan yung sarili nyo, find a psychiatrist talaga. It will help you. So, ngayon ko mas naiintindihan ko ano yung mga pinagdadaanan ko. Like, di ko alam ba't ako nagkakaganon before. Pag sobrang hindi ko na kaya, wala, shutdown talaga. And I have to recover. Ganyan, I need 2 days to recover from that shutdown. So, yun pala yun. Now, I understand that's autism shutdown or autistic shutdown. So, I hope may mga parents or mismong neurodivergent na nakarelate sa akin, mag-comment lang kayo dito para maintindihan ko din kung sa inyo paano ang autism shutdown nyo. And also sa mga parents na medyo hindi nyo pa masyadong maintindihan yung pinagdadaanan ng mga anak nyo na may autism, at least sana naka-help din tong video ko na to. So, yun lang for today's video. I hope may naitulong pa ako sa inyo. Thank you!